buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin magyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Sa masipag walang mahirap, patuloy lang tayong mangarap. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Paniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin mangyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Panaginip at adhikain, sama-sama nating abutin. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Manalig lang sa may kapal at samahan ng pagsisikap. Tamang landas kapag tinungo, tiyak ang ating pag-asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwala sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ito ang Asenso Ka Pinoy. Magandang araw mga Kapinoy! Muli na naman tayo magsasama-sama sa panibagong episode upang handugan kayo ng mga kwentong tsak na maghahatid sa atin ng aral at inspirasyon.
Hindi na talaga mapipigilan ang pag-aray ng mga consumers sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya naman bakit hindi natin i-practice ang food sufficiency sa pamamagitan ng pagtatanim? Ika nga nila, you reap what you sow. Ako si Ana Galanga Cardona at ito ang Asenso Kapinoy. May nakilala kaming isang Kapinoy na pinatunayang hindi hadlang ang limited spaces o kung situated ang iyong lugar sa urban area upang makapagtanim. Kaya naman ngayong araw, kikilalanin natin ang isang certified plantita na naging kilala dahil sa kanyang sari-saring tanim na makikita sa kanyang rooftop. Mga Kapinoy, let us all welcome Miss Cristina Ramirez Padua. Isa po siyang agricultural engineer. Ma'am, greet mo naman natin mga Kapinoy. Happy growing mga Kapinoy! Welcome po sa ating rooftop garden dito sa Caloocan City. Yan. At nagpapasalamat kami ma'am for welcoming us and for letting us show itong iyong pinagkakaabalahan ngayon. Tanong ko lang, paano ka ba nahilig sa pagtatanim? Nag-start po tayo ma'am, karamihan po sa ating mga growers, nag-start din nung pandemic kasi po limited na yung yung paglalabas natin. Yes. So, kailangan natin ng mapaglibangan katulad po nito. Dating libangan na natin, pero ngayon ay pinagkakitaan na natin. Oh, di ba? Yes, Ang ganda ka, Pinoy. Dating libangan, ngayon pinagkakakitaan. Mga Kapinoy, kung makikita nyo dito, it's a limited space. Nandito kami ngayon sa Caloocan. Pero, ang dami pong mga halaman na nakatinim dito sa rooftop ni Miss Cristina. So, ano ba sa mga halaman na to, like this one, nandito sa harapan natin, ang pinaka-paborito mong itanim? Mostly ma'am, lettuce, ang pinaka-start talaga natin na nag-start tayo ng pagtatanim, lettuce lang po muna. And then, nakita natin yung market sa herbs. So, Yes. mas mahal pala yung herbs kaysa lettuce. Kaya, nag-start na po tayo ngayon mag-propagate ng mga herbs. Kasi po may mga ka-growers tayo, hindi lang po dito sa Metro Manila, kundi sa ibang mga provinces din na gusto rin mag-try ng herbs. Oh. So, meron din po tayong mga tinuturuan how to propagate herbs. Ah, nice. Ano ba sa tingin mo ang kahalagahan ng urban farming sa panahon ngayon? Sa panahon po ngayon, ma'am, ang laki ng paglobo ng population natin. Hindi na ma-produce ng farmers natin yung pangangailangan ng mga True. tao sa city. Kailangan lahat po dapat ng mga tao ay involved sa pagtatanim. Lahat po ng mga bahay dapat ay meron kahit konting tanim lang ng gulay para po, number one, makatipid. Yes. And number two, libangan din po yan. Habang tayo toxic sa city, meron tayong mapaglilibangan. True. At saka, kalaunan, magiging business na. Tama. Ma'am, itanong ko lang, ano ba yung sukat nitong space ng rooftop mo ngayon? Ito po, ang rooftop ay 4 meters by 8 meters lang. So, maliit na espasyo lang po. Pero nakakapag-produce tayo ng 380 plus na heads ng lettuce. Wow! So, mostly, malaki-laki rin na po itong ating taniman. So, ano ba yung pwede mong ibigay na tip na, kunwari, katulad nito, nandito tayo sa Caloocan, may mga kapitbahay ka, wala silang rooftop. Ano yung pwede nilang gawin para kahit pa paano makapagtanim-tanim din sila? Yes, ma'am. So, mag-start tayo, ma'am. Pwede tayong gumamit ng mga recycled bottles. So, yun po din yung ating inumpisahan dati. Yes. Pinopromote po natin yung paggamit ng recycled materials. Kagaya po nito, mga recycled materials lang po. Ito mga grape box. Yeah. So, saan binibili yung mga grape boxes? So, ito, ma'am, pwede nyo mabili ito sa mga fruit stand, marami po ito pagka bare months. Oh, yes. Yes. Oo. So, ito po ay talagang from trash to cash. Oh, ay Yeah. gusto ko yan. From trash to cash. So, ano yung mga pwede pa nilang itanim na, kunwari, madaling anihin? Buhayin. Oo, Yes, madaling ma'am. buhayin. Pinakamabilis, ma'am, yung pechay. Oh, Oo. Masarap 30 yan sa days, ano? ma'am. At saka ang kangkong, Chinese kangkong. yes. 20 days, pwede ka nang mag-harvest. At How about napakamahal din- talong? Talong, ma'am, medyo matagal po. kasi ang matagal, talong. Ang mga okay. protein vegetables, ma'am, mga protein veggies natin, matagal po sila. Mga So, ilang araw? I mean, mga months. 60 days po kasi yan. So, 2 Oo, months. 2 months. So, at least, di ba, may hinihintay ka. Pwede, Kasi, ma'am, pag sapat. katulad yan, ma'am, di ba yung kamatis? Oh, nung mga nagdaang mga panahon, Ang mahal Diyos ng ko, ang kamatis. mahal ng kamatis. Parang isa, 3 peraso ba yon?
tatlong piraso, 40 pesos or something. So, di ba pwede tayong magtanim ng kamatis katulad nito? Oh. Ayan, ma'am. Ito mga Kapinoyo, So, ito po ay... kamatis. Ilang Ayan. months, ilang Nasa araw na yan? 36 days pa lang po ito from Oh. sowing. Start na po siya mamulaklak. O, di ba? Ayan. So, may hihintayin ka na. Yes, ma'am. Ito po ay hydroponically grown. Makikita po niyo yung roots. Mm-mm. And then, ang gamit po natin, ma'am, yung coco Coco peat peat. or yung ground coconut husk. Saan nabibili yun? Meron po mga sellers po ng mga coco peat. Pwede rin sa ano? online. Okay. So, eto, gaano ba katagal ang buhay nitong kamatis na to? Kahit, umaabot din po yan kahit 120 days kung ano mo siya, maalagaan mo siyang mabuti. Paano ba ang pag-aalaga ng kamatis? Yes, ma'am. Lalagyan natin siya ng gapangan niya for the future. Tumataas ba to? Yes, Vine? ma'am. Oo. Para pag namunga na siya, ma'am, hindi siya matutumba. Oh. So, yan. Mga Kapinoy, kung makikita ninyo, ang dami-daming mga halaman na dito sa harapan natin. So gusto ko lang tanungin si Miss Christina, ano ba ang tawag dito sa herb na to? And ito po, ma'am, ay basil. Genovese basil. Ito po ay good for pesto. Oh yeah, Yan, sa masarap pasta. yun. Pwede rin po ito, ma'am, pagka nagluluto kayo ng sinangag, omelette. Oh, Yan, perfect din po ito, mamamala yung lansa ng... medyo magiging social lang yung omelette at saka yung sinagag. Ayan. Ito naman, kasi hindi ako masyadong familiar, no? Ito mga Kapinoy, ang ganda nito. Anong tawag dito, Ayan ma'am? po ay dill. Deal. Yan, So, saan perfect naman po po ito. siya ginagamit? Pagka magluto po kayo ng isda, mawawala yung lansa. What is that? I mean, anong luto ng isda? Yan, sa paksiw, ganyan. mga Pwede. Sweet and sour. Kala ko kasi makasosyal lang akong gumagamit ng deal. Dati, ma'am, nung hindi pa ako nagtatanim, akala ko, ma'am, yung salad pang mayaman lang. Oo nga, di ba? Ngayon, ano na siya? Pwede for naman pala. everybody So, na. etong deal, mga Kapinoy, pwede pala siyang gamitin sa paksiw. Ito naman, mga Kapinoy, ay Ito mint. ay mint. Ayan. So, ito ay mint, mga Kapinoy. Saan naman natin gagamitin ito? So, ito po, ma'am, ay mabisa sa ubo. Ah, Kaya ginagawa pong tea. herbal medicine. Yes, ma'am. Oo. Ah, talaga? So, pwede po siyang dry, pwede siyang fresh. Lagyan nyo lang po ng hot water and then pwede na i-consume. So, next naman po tayo ay natututo tayo, mga Kapinoy, sa mga herbs. Ito, Ayan po, ma'am, ay this coriander. is coriander. Saan ginagamit ang coriander? Usually po, ma'am, sa mga Chinese cuisine. Chinese cuisine. Like, Mahilig ito, ma'am, kapitbahay ko, Chinese, ito hinahanap. anong luto? Noodles sila, ma'am. So ginagamit ito sa like pansit, mga hot pot, ganyan. So, hindi ba siya kasing flavor ng kinchay? Kasi parang Ano, ikatsura ma'am, ng ang tapang kinchay. ng amoy nito. Okay. So, hindi siya pwede sa pansit canton. Medyo Pwede, ma'am, matapang. pwede, ma'am. Pwede Kasi din. pag naluto na siya, medyo nalilesen yung kanyang aroma. Okay. So, this is best for hot pot. Next naman, mga Kapinoy, ay ito. Ayan po ay rosemary. Rosemary. So, saan ginagamit ang rosemary? Karaniwan. Bukod sa pampaswerte. Ito po ay culinary herb. Okay. Yes, mahal po ang cuttings ng rosemary. Umaabot Oh. ng 2,200 per kilo cuttings. What? Ang mahal pala. So ito po ay nabibenta natin ng 100 per cup. So paano natin gagamitin ang rosemary herb? Ito po pwede sa grilled chickens, mga grilled. Ilalagay mo Yes, siya. ma'am. Kasi nakikita kong rosemary, ma'am, yung mga binibili sa grocery, Yung dried yung na. dried na siya. So yun yung parang i-rub mo sa manok, 'di ba? Yes, ma'am. So ito pwede din Pwede, kahit ma'am. fresh. Pwede. Ano yan? Isang buong tangkay na ganyan Yes, or ma'am, opo. leaves din? Kahit yung, ma'am, yung mura lang na tangkay niya. Tapos ilalagay, i-rub mo sa Yes, para Saka napakabang. anong effect nun sa niluluto natin? Mag-i-enhance yung ma'am, yung flavor. flavor. It adds flavor. So mga Kapinoy, ito palang rosemary, it will add flavor dun sa lulutuin nyo. Example, gusto nyo mag-ihaw ng manok o kaya naman kung social kayo, yung steak. Ayan. So, Then pwede po siya maging tea. Fresh. Pwede rin palang tea. Ang dami talagang magagawa. So, ang dali lang magtanim, mga Kapinoy, katulad nito, Ang Yan liit lang. pa lang niya, so mapapalaki natin yan. And of course, andito sa harapan natin ang lettuce. Ayan. So, gaano nakatagal itong lettuce na to? So, Yung ito ganitong po, yes, kalaki? ma'am. Ito po ay nasa 33 days pa lang from seeds. 1 month Yes, ma'am. Or So, so. mga ano pa tayo, ma'am? Mga 12 days. pa. Pero pwede na ito, ma'am, early harvest na. Okay. Pero usually, dapat 45 or Yes, ma'am. 60 days? On 45. or before, 45 days. Ano naman ito, madam?
Ayan po ay tarragon. Ayan. So, eto mga kapinoy ay tarragon. Saan natin ginagamit Ito po ang ay tarragon? culinary herb. Okay. So, nilalagay nila yung iba sa burgers. Ah. Yes, ma'am. Nakakain po siya ng fresh. Ilalagay mo sa burger patty or iibabaw mo lang siya? Ibabaw lang siya. Okay. So, part siya, like, kung mag-burger kayo mga kapinoy, may lettuce ka, meron kang tomato, tapos meron ka nito. Yes, ma'am. Lalagyan Pwede rin mo. po, ma'am, kahit anong gusto ng kung meron sa bahay, kung may gusto kang paglalagyan, pwede po. So, any Yes, ma'am. luto. Oh, hindi naman pala kailangan maging social, 'di ba? Ma'am, itong katabi mo, ano Ito po ano ay tawag basil. dito? Kung mapapansin niyo po, ma'am, ito ay mayabong siya. Ito po pangalawang dahon na. So nag-cutting ka Nag-cuttings na. po tayo. Ito po yung mga kasabay niyan. Oo. Kinatings natin. And then after 2 weeks, ganito na ulit sila. Ay, ang bilis. Oh, Ang bilis kinalbo lang natin, pala. ma'am. Talaga. Pag kinating mong sinasabi, cut na ganyan, o inaalis Cut natin, mo lang ma'am, yung ano. pinakadulo, Mga dulo. para mag-bloom ulit siya. Oh, I see. Ayan. So, ibig sabihin, pag tumubo na siya, pwede mo siya i-cutting para tumubo Yes, pa siya ma'am. Cut ulit. and grow. Sa mga kapinoy, ito palang basil, napakagandang itanim kasi tumatagal siya dahil sabi nga ni Ma'am Christina, pwede mo siyang i-cut and grow. So, Yes, ito, ma'am. second time na niya na Apo. nagbigay ng leaves. O, yun. So, saan ginagamit ito? So ito, ma'am, basil. meron tayong, ma'am, perfect. Meron tayong pesto. So, So available. pwedeng gawing pesto. Yes, ma'am. So, saan naman natin pwede gamitin ang basil leaves? Ang basil po ay perfect for pasta, sa pesto, sa pizza. Okay. Yung leaves na mismo, no? Yes, Ilalagay ma'am. mo doon sa, okay. Then, Mga veggie, Mga veggies, ma'am. Yung iba, ma'am, nakakausap po sa noodles. Pwede din. So, kahit saan, pwedeng gamitin itong mga herbs na to. Yes, ma'am. Ang galing. Basta So, dapat readily available. Yes, dapat magtanim. So, madali lang naman siyang patubuin at palakihin. Mga kapinoy, may hawak ako dito, spring onions. Ito, alam ko ginagamit to sa madaming luto. Yes, So, ma'am. example, ma'am. Lugaw. Lugaw. Or scaldo. Yan. Yan. O, yun. So, pwede mong itanim na lang po itong spring onion sa bahay nyo Pwede para rin po siya, hindi ma'am, cut and nabilhin. grow. Cut and grow Yes, din ma'am. siya. So, hanggang saan ang cuttings So, niyan? pag pinutol niyo sa stalk, yun sa pinaka-main stem, Oo. after ilang araw po, mga 1 week, Tutubo kamo na na siya. ma-harvest ka na ulit. Okay. So, ito, tumatagal. Yes, ma'am. Basta naaalagaan. Yes po. Okay. So, maganda. Parang hindi na kayo bumili sa palengke ang ating spring onion leaves. Ayan mga kapinoy, hawak ko ay isang cuttings ng grapes. O, di ba? Would you believe meron tayong grapes dito sa Metro Manila, sa Caloocan. So, ma'am, paano naman ang pag-alaga ng grapes? So ito po, ma'am, ay 12 days from cutting. So 12 days pa lang, ang bilis na. Makikita, ma'am, Oo may nga. roots na siya. Oo, meron na. Marami po tayong cuttings ngayon at ready na pantanim natin sa province Oh. naman. Dadalhin natin doon at tatanim po natin sa mas malaking space Oo. para doon po natin palaguin at pabungahin. So, eto bang grapes, meron siyang temperature na dapat medyo malamig, wag mainit or something? Mas gusto po ng grapes yung mainit, ma'am. Talaga? Pwede, kaya pwede sa Pilipinas? Pwede po. So Oo. marami na pong mga areas dito sa Pilipinas ang nagko-cultivate at nagpaparami na ng grapes. Oo. Especially sa La Union po, tourist spot nila. Kung sa La Trinidad, Benguet, meron pong strawberry picking. Dito naman sa Bawang La Union, meron Meron na silang silang grapes picking. At pwede din kayo magkaroon ng grapes at makaka-pick kayo sa inyong backyard Yes, ma'am. dahil pwede kayo magtanim ng grapes. So meron po tayong mamaya for the tour. Meron tayong grapes. Yes, papakita namin mamaya yung kanyang mga nakatanim na grapes dito mismo sa rooftop niya sa bahay nila sa Caloocan. Up next mga kapinoy ay itutur tayo ni Miss Christina sa kanyang urban garden dito sa Caloocan. Excited na ba kayong makita ang kanyang mga pananim? Abangan yan sa pagbabalik ng Asenso Kapinoy. Hello, Mambia Kapinoy. Please like and follow our Senso Kapinoy Facebook page. At Prior Maging Updated KO and our Senso contents, you may subscribe to our YouTube channel and hit the bell button for more updates. Asenso Kapinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy!
Welcome back mga kapinoy. Siyempre kasama pa rin natin si Engineer Christina and excited na pa kayo para makita ang kanyang urban garden dito sa Caloocan. Nandito tayo ngayon sa kanyang rooftop upang ipakita ang kanyang mga pananim. So, Engineer, eto, nakikita ko ang napakadaming lettuce. Yes, ma'am. Ayan. So, Ito po yung ating mga malapit na nating i-harvest o pwede na nating i-early harvest ng mga lettuce. 45 days dapat, di ba? Yes, Bago ma'am. i-harvest. Pero ito is like nasa 32 days. Yes, ma'am. Pero pwede nang kainin, mga kapinoy. And meron po tayong mga basil. Oo, ang dami. Marami rin. Ito po ay Diba? pang second, ano na nila ma'am, pang second leaves na nila. Oo. Bango. Yes, ma'am. Bango. And meron po tayo dito tarragon. Tarragon. Yan. And yung ating ito, spring onions. spring onions. Ayun, para na siyang gubat. Ayan. Ayan. So, Marami pa po tayo sa kabilang side ng ating garden. Ito po ma'am yung ating mga rosemary. 14 days from cuttings lang po ito. So, malalaki na. yes ma'am. Gumagamit po tayo ng mga fresh cuttings para sa propagation ng ating rosemary. Oh, So, hindi siya roots. Hindi po, ma'am. sorry. Ah. Hindi siya buto. Yes, ma'am, hindi po. Okay. So, Fresh cuttings. Yes, ma'am. Fresh cuttings. And then, after 1 month, makikita na po natin may roots na yung ating rosemary. Pwede na po natin yun i-market or ibenta. Ibenta. Yes, ma'am. Okay. So, And then, dito naman sa kabila, ito ay... ito po ay seedlings na ating spring onions. So, mayroon po tayo doon sa side na malalaki, ready to Oo. harvest. And So, then, ilang araw na to? ito po ay nasa 8 days pa lang from Oh, seeds. medyo maninipis pa siya mga kapinoy, Yes. pero ayan, makikita mo tumutubo na talaga Yes, siya. So, yung susunod naman natin pong box, ano naman po ito? Meron po tayo dito na tarragon at saka mint. So, ilang araw na itong tarragon? Nasa 2 weeks na po ito, ma'am. So, ano din 14 yan? days. Fresh cuttings din? Yes, Or ma'am. Pwede buto? pong fresh cuttings. Pwede rin rooted na yung ating lilipat. Okay. And then, itong mint? Yung mint, ma'am, usually po ay rooted cuttings. Okay. Pagka seeds po kasi ay usually hindi nag-germinate. Oh, so, mas gumagamit po maganda. tayo ng rooted cuttings. Yes. And of course, nandito yung ating mga fresh lettuce. Ang dami, oh. Yes, ma'am. Mga kapinoy, ang Ayan, dami. nakikita po ninyo yung roots. Ganyan po sa hydroponics. Ayan. So, ibababad nyo lang po ang mga lettuce sa tubig kapag nakabili po kayo para 14 days fresh pa rin. Oh, yeah. Hindi na po Wow. kailangan ilagay sa ref. Sa ref, Yes. oo. Ang ganda, alam mo yun, parang ang ganda sa mata Yes, nitong ma'am. mga lettuce kasi ang fresh nila. Farm in the city. Yes, it's farm in the city talaga. Very good. And then, ito ay mint din. And then, ito And then ay ito ay mga tarragon. tarragon. So, Tarragon. ito medyo mali. Yes, Ito ma'am. sorry. Meron po tayong maliliit. Ito yung tarragon na ilang araw, weeks? 2 weeks, ma'am. 14 days. 2 weeks na siya, pero ang haba na ng ano niya. Yes, ma'am. Ito po ay 1 month naman siya. Ay, yan naman ang 1 month. Ang Mabilis galing. lang po itong magdahon. So, ito pwede na rin siya ibenta. Yes, ma'am. ano? Ito po ay nabibenta natin yung 100 per cup. Oh, mura na. Yes, diba? mura na. So, Galing. pwede po ito, pagka lumaki na to, pwede na itong ihiwalay, pwede na ulit i-propagate. Okay. So, question, kung ayaw nila ng hydroponics, pwede ba itanim ito sa lupa? Yes, ma'am. Pwede okay. po. Sirain lang po yung cup Oo. para maisama po lahat ng roots. And then, itatanim sa Yes, lupa. ma'am. Okay. Sama na po yung coco peat. So, mabilis lang po, ma'am, yung mabuhay sa lupa yan pagka nilipat. Oh. And then, ito naman, ito si... Coriander. Ito po ay coriander. Ito ay herbs din natin. Ilang weeks na to? Ito, ma'am, ay nasa 1 month na. 1 month na. So, ito naman ay nasa 3 weeks na. Okay. Ayan. So, So, ganito iba po na yung sila pag laki. lumaki. Ito ay mint. Mint So, din. meron po tayo dun mas maliliit. 2 weeks. Ito ay 3 weeks from rooted cuttings. Okay. Ito, maganda. Yung deal, ma'am, ay 1 Itong month deal, na. 1 month na siya. Yeah. Pero para siyang, para siyang pwedeng ornamental Yes, plant. ma'am. And then, pwede na po siya mamihiwalay. May roots na rin siya. Oo. From rooted cuttings din po ang deal o kaya sa seeds. Pwede rin Yes. po. Galing. Ayan, Ay, ito eto. po pala, ma'am. Rosemary din. Ito ay rooted na rosemary. Ayan, eto, mga ilang weeks Ito, na ma'am, to. nasa 1 month na po ito from fresh cuttings. So, buhay na po ito. May Yes, roots na. May roots na siya. Ayan. May So roots may na- choice kayo mga Kapinoy kung gusto niyo ng hydroponics or
soil, Yes, lupa ang gagamitin nyo. Yes. At sa mga mahilig sa arroz caldo, Lugaw. ayan, lugaw, para meron kayong greens, ito ang Spring onion onions. leaves. Ayan. So, Marami pwede po ito, rin sa ma'am. hydroponics. And pwede po ito cut and grow. Kakat nyo lang po ito mga matured leaves and then hayaan nyo lang po ulit mag-grow Yes. ulit yung ating spring onions. O, diba? Sustainable siya. So, andito, meron pa rin tayo ditong mga basil. Ito ang ating mga basil. Ayan, so ang dami niyang basil. Ito yung malalaki, tas ito yung Meron mga tayong maliliit. maliliit. So, meron din siyang Chinese cabbage at saka Yung ating kamatis. Napakamahal ng kamatis. O, eto, mga maliliit pa. Yes, so, ma'am, mga meron ilang po tayo. araw na yung Ito mga nasa yan. 12 days pa lang po ito, ibang variety. Okay. So, mayroon po tayong ready to harvest na or malapit na i-harvest and meron po tayong seedlings. Pasunod na. Yes, ma'am. So, para hindi po mabakante yung mga box natin, yes. meron tayo dapat na naka-ready na ng mga seedlings. O, dapat may ganun eh, di ba? Yung Yes, kumbaga ma'am. parang may 1 week, second week, Yes, third ma'am. week. At ganun. mga seedlings, ma'am, nabibenta na rin natin. Oh, yeah. Yan. Magkano Nabibenta po pag na- binenta mo itong isang ganito? Ito po, ma'am, ay 20 pesos. Pag gusto na ng itanim, Yes, ano? ma'am. You're ready to transplant na sa Oo. grow box at pwede po ito sa mga estudyante na nagtitesis. Yeah. Yan. Oo. So marami po tayong mga customers ng mga estudyante na kailangan sa kanilang research. Yes, ang galing. So seedlings pa lang, pwede na po kayong kumita. Yan. Yan. Tama. Tapos ito rin, no? Puro mga lettuce ito. How about this one? Ayan po ay din ito. basil. Basil. Basil po ito. maliliit pa lang siya. Per cup. O yan, no, mga kapinoy. Ayan. So Ganda. meron po tayong seedlings and then meron tayong medyo malalaki at yung ating ready to harvest na. Ayan. So, imagine mo mga kapinoy, mga boxes lang, styro boxes, pero ang dami mong maitatanim. Yes, ma'am. So, Saka- talagang creativity lang no? Tsaka innovation. Yes, ma'am. Saka po open po ito sa sun and rain. Mm. Open po ito sa mainit sa sikat ng araw. Pero sinasanay po natin yung ating mga seedlings. Pinapakita po natin na kahit wala po tayo expensive na greenhouse, pwede po tayong magtanim. Yes, Yan. tama. Kasi ma'am, natatakot yung iba ay wala akong greenhouse. Hindi naman kailangan may greenhouse Yes, ma'am. di ba? As So- long as palagi mo lang i-check yung mga tanim mo. So, ayan. Ang healthy nila mga kapinoy. Yes, ma'am. I can see talaga. Competitive Maliliit po. pa lang siya, Ayan. pero ang healthy na Yes, nila. And may mga hihintayin ka na, di ba? May hihintayin ka Ito na po ay sa red paglaki. lettuce, ma'am. Makikita po ninyo, Ayan yung nag-start red na siya nagre-red. lettuce. Red Okay. lettuce. And then eto, medyo malalaki na rin, ano? Yes, ma'am. Lumalaki na rin siya. Ito pa ay konting tara. And meron po tayo na first try natin sa hydro po. Ito ay flowering plant, portulaca. So ito yung Vietnam rose. Yes, ma'am. Yung mga maliliit yung ano, Yung bulaklak. yung bulaklak niya. Okay. And meron po tayong binubuhay na Ano ito yan? ay, ano na ba yun? Yung citronella. Citronella. Citronella grass. And ano to? Ay, ito po ay sugar cane or tubo. O, di ba? Nasa Caloocan ka, nasa rooftop, meron kang tubo. Ayan, meron po akong tubo. Ito ay nasa 6 weeks na from Oh, cuttings. Masarap ang tubo, matamis, ma'am. di ba? So- Kung laki yung probinsya ka, Kapinoy, yung mga nanonood sa atin sa Yung probinsya. mga batang 90s, 80s. Yes! And, mga Kapinoy, etong nakakatuwa. Ayan, meron po Look, tayong mga kalamansi. meron na tayong kalamansi dito. Ang liit-liit lang niya, pero may bunga na siya. Yes, ma'am. At Hindi po siya marami na siyang nauubusan ng flower. bunga. Meron pa O, po diba? dito sa kabila. O, di ba? So, ang tawag dito, engineer, ay grafted Yes, ma'am. calamansi. Yes, ma'am. O, di ba? Mas Maliit mabilis pa po lang. kasi mamunga yung mga grafted kaysa sa Yes. sis. And then meron pa po tayo dito tanglad or lemongrass. Ayan, may tanglad. Ayan. So bagong lipat po yan, kaya maliliit pa sila. Engineer, ang Yes, ganda naman itong grapes mo. Imagine, nandito tayo sa rooftop, sa Caloocan, at meron kang tanim na grapes. Anong variety to? Ito po ma'am ay Brazilian hybrid, yung green na grapes. Green na, malaki? O yung Tamang-tama normal? lang ma'am yung Okay. ano niya. Then propagate natin through cuttings din po ito. Yung katulad kanina na napakita natin. Through, So, ilang months na to? ito po ma'am ay 5 months na. So Oh. pwede po ito mamunga ng 8 months. Ang galing. Nandito tayo sa rooftop, pero mga Kapinoy, meron tayong grapes at in 8 months, meron na siyang bunga. Yes, ma'am. Then meron po tayo sa province, mga grapes din natin. And then Oo. try natin dito sa rooftop. Yes, ang ganda. Nice.
Grabe mga kapinoy, ang ganda dito sa rooftop ni Engineer Cristina kasi ang dami naming nakitang mga pananim niya, yung pwede nang ma-harvest at yung mga seedlings niya na hihintayin na lang ng ilang weeks. So, salamat ha for letting us, Asenso Kapinoy, to be here sa napakaganda mong rooftop garden. So thank you very much din po sa Asenso Kapinoy sa pagbisita at sana po marami tayong ma-inspire diyan ng mga individuals na pwedeng simulan ng pagtatanim para rin po sa ating sariling kapakinabangan. Yes, and mamaya mga kapinoy ay tuturuan tayo kung paano magtanim ng lettuce. Kaya abangan nyo yan. Gusto mo bang maitampok ang iyong negosyo o Asenso story sa Asenso Kapinoy? Madali lang yan. Maaari mong i-message ang Asenso Kapinoy Facebook page at mag-send ng letter sa aming email address flashed on screen. Ating tandaan, sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Asenso Kapinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Mga kapinoy, na-inspire ba kayo sa mga pinakita naming pananim ni Engineer Cristina dito sa kanyang rooftop garden sa Caloocan? If yes, tuturuan tayo ng proper way ng pagtatanim ng lettuce. Engineer, ano ba yung mga dapat nating materials na dapat i-prepare? So, meron tayo ma'am na seeds. So, So usually po ginagamit ng mga growers ngayon yung imported na seeds. ito yon. Seed ng Ito po ay lettuce. pelletized seed naman, pre-germinated na siya. Ayan. And then meron po tayo dito na ginagamit. Ito yung pinaka-medium natin sa hydroponics. Ito ay coco peat or yung giniling na bunot ng nyog. Ito, pwede nilang mabili saan? Pwede po ito sa online or may mga sellers po ng mga coco peat. Okay. Yan. So, madali naman. Yes, ma'am. Readily available. And then, ensure nyo lang po na ito ay ma-sterilize. Pwede nyo po ninyong pakuluan at least 20 minutes or gamamit po kayo ng hydrogen peroxide. Ibababad po okay. ito ng 24 hours sa solution before po natin ito gamitin. Okay. So, i-clear lang natin mga kapinoy. Kung papakuluan ninyo, pwedeng 20 minutes Yes, ma'am. pakuluan. Kung gagamit naman kayo ng hydrogen peroxide, ibababad siya ng 24 hours before you can use the coco peat. Para po yung mga diseases na pwedeng meron dito sa ating medium ay ma-eliminate natin. Yes. And of course, mga kapinoy, kailangan natin ng coffee styro cup. So, mabibili naman to sa Yes, palengke, di ba? So, pero, ang importante, engineer, ay... Lalagyan po natin ng slit, at least 5 slits sa cup po. Bakit? Para po, dyan yung lalabas yung roots, ma'am. Oh, di ba may style kung paano siya i-cut? Ma'am, kailangan nyo lang po i-minimize yung thickness ng slit para hindi po mahulog yung ating medium na coco peat. Okay. Yan. Di pwede po tayong gumamit ng gunting, yung cutter, o kaya yung iba po ay soldering iron. Kaya lang po pag nalanghap natin yung usok ng styro, hindi po maganda sa kalusugan. Kaya gumamit na lang po kayo ng gunting. Yes. So mga kapinoy, tatlo lang ang materials na kailangan natin para sa pagtatanim ng lettuce. Ito ang buto ng lettuce, tapos syempre ang coco peat, and yung hawak ating ni cup. engineer, yung ating coffee cup. So, ano ang una nating gagawin, engineer? So, ito Ituro po mo ay- sa akin yes, para ma'am. magtanim ako. Ito ay na-sterilize na natin kagabi. So, pwede na po itong gamitin. Lalagyan nyo lang po yung ating cup na at least 3/4. 3/4. Ayan. So, 3/4 lang po yung ating cup. Ayan, ganyan. Ang Ganyan. purpose po natin dito ay kahit saang angles po yung araw, kahit umaga, morning sun, makakatch up na po ng ating seedlings. Ayan. Hindi Kaya po yung pala yes, yun. ma'am. Wag full. Pag wag- full wag naman, pupunuin. okay lang naman po full, ma'am. Pero pag ganito, ma'am, set up natin kratki na 3/4 cup lang. Oo. Pero So, pag naka-channels po kayo yung may water pump, kailangan po naka-full yung inyong coco peat. pero since urban garden ang ating topic ngayon, so sundan po natin yung sinasabi ni engineer na ang ating cup ay 3/4 lang. Yes. Ayan. So, napakadali lang. Para ka lang, engineer, isa pa. Parang ano lang ito, ma'am. Para lang tayo naglalaro. Kaya nga tama yung sinasabi mo, yung anak mo, pwede mo siyang turuang Yes, ma'am. magtanim.
So, ayan mga kapinoy, yung 6 na cup ay nalagyan na natin ng coco peat. So, ayan, makikita nyo, 3/4 lang yung laman niya. Ngayon, ang next step ay maglalagay na si Engineer Christina ng buto ng lettuce. So, kailangan po 1 seed lang po per cup. Pakita natin. 1 seed lang po and then press nyo lang po konti. Ayan, so ipipress ko lang siya, konti. Ay, Ayan. pero hindi naman siya matatakpan. After nating tinusok ng konti, paloob yung mga seeds, ay kailangan nating Sprayan po natin ng plain water para magkaroon po ng moisture dito sa ibabaw ng ating medium at kailangan natin na takpan or wag mo natin ipaarawan, ma'am. At least 2 days para magkaroon ng oras yung ating seeds na mag-germinate. Okay. And then tomorrow, pwede po natin isprayan ng morning and afternoon para ma-maintain po yung moisture. Kasi po pag natuyuan yung medium natin, hindi na po tutuloy yung ating seed na mag-germinate. So makikita nyo po bukas, after 24 hours, puputok na po yung seed. And then after 48 hours, pwede na po silang paarawan. Pag lumabas na po yung 2 leaves or yung cotyledon niya, pwede na po, that's a sign po na pwede natin silang paarawan. Oh, nice. And then at the same time, magbabatang feeding na po. Ibig sabihin, ma'am, lalagyan na tayo ng tubig dito sa ilalim para hindi po matuyuan yung ating mga seedlings. Mga kapinoy, dito sa urban garden ni Engineer Christina ay hydroponics yung kanyang ginagawa. So, itong box na to, kung makikita nyo, styrofoam siya, pero minodify niya. Engineer, di ba sabi mo kanina ay nabibili lang ito sa mga food stand? Yes, ma'am. Ayan. So, itong itsura niya. So, parang ito yung lalagyanan ng mga apple, Mga grapes, ma'am. Grape box. grapes, ganyan. So, ngayon, Engineer, ano ang gagawin pag meron ka ng ganito? Ito po, ma'am, lalagyan nyo lang po ito ng plastic. So, ensure nyo lang po na matibay yung pagkakabit para hindi po mahulog yung ating plastic at ensure nyo lang po yung plastic ninyo walang butas para hindi po mag-leak yung tubig. Kasi itong lower box na to, mga kapinoy, ay lalagyan natin ng solution. Dahil hydroponics, ibig sabihin, lalagyan natin ng tubig. Yes. At yun yung magpapatubo dun sa ating itinanim na lettuce seeds. Ngayon, mga kapinoy, ito namang cover. Ito, kung nakikita ninyo, may mga butas-butas. Ayan. So, bubutasan natin siya kasi dyan natin ipapasok yung mga cups kanina. Paano ba to ginagawa, Engineer? Ito po, ma'am, manually po yung ating pagbutas. Pwede rin po kayong gumamit ng hulso, yung pinagbubutas po ng doorknob para mabilis. Pwede rin po yung pinatalim na lata. Igaganon Yes, mo na ma'am. lang. So, Okay. ito, ma'am, cutter kasi naka-specify po kasi yung Size. Dahil may yung hulso natin medyo mataas, mas maliit yung butas niya, kaya mas mataas yung cup. Pag mas mataas yung cup, ma'am, mas mahirap niyang maabot yung tubig. Tubig. Okay. Pag mas malaki yung butas, mas mababa yung cup, mas mabilis niya maabot yung tubig, mas matagal po kayo mag-refill. Okay. Mga kapinoy, ito yung sinasabi na solution ni Engineer Christina na yung kanina, yung lower box na nilagyan natin ng plastic, lalagyan kasi siya ng tubig. Kasi sabi nga natin, hydroponics na lettuce yung pagpapatubo natin. So, ito siya. Ganitong itsura niya. Ito po, ma'am, yung lagayan natin mga 15 days na. 15 days. To harvest na. Ah. Yes, ma'am. Pag seedlings, ma'am, mas mababa yung level ng tubig, mga 1/2 inches lang sa cup, para hindi po malunod yung ating seedlings at hindi po sila madry. Okay. Pag pinapaarawan na po natin sila. So, kapag katatanim lang po, mababa lang muna Yes, yung tubig. So, habang lumalaki po yung ating mga leaves ng lettuce, dinadagdagan natin yung Pag solution. 15 days na sila, ma'am, lalagyan natin sila dito sa ating grow box. Na puno yung box natin. Oo. At the same time, lalagay na natin sila dito sa holes ng ating grow box. Yes. Mga kapinoy, kanina, di ba, pinakita natin kung paano magtanim ng lettuce gamit ang coco peat. So, ngayon,
ito ay ilalagay natin sa dark area. Ang sabi ni engineer, after 2 days ay mag-germinate na siya. Ibig sabihin, magkakaroon na siya ng konting leaves. Yes, ma'am. Ano yung nakikita ko dyan, engineer? After ilang 6 days yan? po ito, ma'am. Mhm. After 6 days, ganito na po yung dapat na itsura ng ating seedling. So, nakailang leaves na siya? 3. 3 leaves na po Ayan. siya. So, after 6 days lang mga kapinoy, ay meron na siyang 3 leaves. Okay? At ano naman itong nakikita ko ngayon, medyo lumaki-laki na So, siya. ito po ay nasa 12 days na from sowing. Oh. 12 days from sowing, ganito po siya after 12 days na. 5. Yes, May ma'am. 5 na siya na 4 leaves. leaves na po siya. And Oo. then, ready na po siya ilagay sa ating grow box. So pag ganito nakalaki mga kapinoy, ay dapat ay i-transfer na natin Yes, siya ma'am. sa Sa ating grow box. So, mga kapinoy, eto na yung ating 12 days lettuce. So, ang bilis lang palang tumubo, engineer, Yes, no? ma'am. Ayun. So, etong mga nakikita natin dito ngayon sa harapan natin, ilang araw na tong mga to? So, 33 days na po iyan. After a month. Yes, ma'am. So, after a month, mga kapinoy, ganito na ang magiging itsura nitong ganito. Yes. So, pwede na po itong early harvest. So, ang dali lang pala. Yes, ma'am. Pag Diba? leafy vegetables ay madali lang. Pero kapag mas complicated po ang fruiting. Mm-mm. Engineer, baka meron kang message sa ating mga nanonood ngayon na gusto ring subukan itong ginawa natin today. Ayan, sa mga growers natin na gusto pong magtanim o i-try ang pagtatanim through hydroponic systems, kailangan po laging ensure na sterilize yung ating medium. Kahit po foam or either coco peat, kailangan po ma-sterilize kasi po meron tayong mga diseases na Germs. pwedeng makuha ng ating mga tanim at hindi po tayo mamumroblema sa mga susunod na araw. Kailangan ensure na natin na sterilize yung ating mga ginagamit. At hydroponics, pinaka-importante po ang cleanliness. Kasi Yes. tubig yung ating ginagamit, madaling makontaminate. Yung mga ginagamit po natin sa ating garden, like ito sa hydroponics natin, hindi po natin pwedeng gamitin sa ibang mga household chores, Oo. tulad ng iting mga tabo, timba, yung panghalo natin, para hindi po makontaminate yung ating tubig. At i-ensure din natin na hindi po mapasukan ng mga kitikiti. Para sa health din po natin, ma'am. And kung may makita po kayo na mga konting kitikiti, pwede nyong i-manually pick. Kung marami na, kailangan nyo nang palitan yung tubig ninyo sa box, ipandilig sa mga potted plants para maiwasan natin ang sakit. Question, paano kung medyo madami at hindi mo naman makakain lahat ito? So, ano yan? Ipapahingi mo ba o may ginagawa kang pagkakakitaan? Yes. Meron na po tayo, ma'am, na regular customers. Hmm. May Intramuros, merong mga Chinese dito. Mga kapitbahay natin, ma'am, ang Oo. sumusuporta din sa atin. Mm-mm. So, binibenta natin to per cup, Okay. Magkano per 3 cup? for 100. Ang mura! Yes, fresh na fresh, ma'am. Kahit 2 weeks, babad mo lang sa tubig. Pipik mo lang kung ilan Oh yung my kailangan mong God. dahon. Yan, fresh na fresh. And then, ginagawa rin po natin na ready-to-eat na salad na may per pack or per bilao. Oh, Yes. fresh Yes, salad. ma'am. Nagbebenta Fresh ka salad. din. Or per kilo din po, ito binibenta natin. Ay, ang galing. So, ma'am, nag-exhibit din ba kayo sa mga, like, kunwari, nagbabazar ba kayo to promote itong mga seedlings ninyo, itong mga Yes, ma'am. products Opo. ninyo? May nag-invite po sa atin sa company ni Mr. Mm-mm. After seminar, mayroon din pong bazaar doon. Oo. Sold out po, kulang yung ating. Oh, 'di ba? Ang ganda. So, masasabi mo ba na itong passion mo, itong hobby mo na pagtatanim ay nakakatulong sa kabuhayan po ninyo ng pamilya? Yes, ma'am. Farming or gardening is enjoyable and profitable. Yes. So, nung dati, libangan lang kasi small face and ngayon po ay nagbibilang na rin tayo ng kikitain. Oh, 'di ba? Yeah. Ang ganda. Sa mga So, Kapinoy. meron na rin po na-invest kami. Mm-mm. Hindi na po ako nagtatrabaho ngayon, kinalagaan ko lang po yung anak ko, pero very happy ako at very eager na to innovate pa yung ating farming techniques dito sa ating open rooftop garden. At isa pa po, ma'am, yung mga anak natin na i-eliminate yung oras nila sa gadget. Mm-mm. So, sasanay natin sa gardening, yung oras nila sa gadget, napapakinabangan natin
dito sa garden, natuturuan natin, and madali na nating mapakain ng gulay yung Oo. ating mga anak. Yun ang napaka-importante, di ba? Health is wealth at, anything green is Yes, healthy. ma'am. Saka alam nila ma'am Diba? kung gaano kahirap ang magtanim. Oo. Na-appreciate nila. O, di ba? Mga Kapinoy, nakikita nyo ba itong basil na to, na tanim ni Miss Christina? Meron na siyang ginawang special na product na galing sa mga dahon ng basil. Ma'am, pwede mo bang ikwento sa amin yun? Yes, ma'am, ito po yung ating newest product. Ito yung ating pesto sauce. O, di ba? Yes. Ang basil naging pesto. So, saan ba ginagamit tong pesto Ito sauce? po ay pwede sa pasta. And then kapag paborito nyo yung tinapay, pwede rin po ito. Palaman? Yes, ma'am. Pwede sa pandesal? Yes, ma'am. Oh. Pwede po. Pwede nyo i-try mamaya. Oh, yes. Ayan. So, ito po ang pinaka-product natin sa basil, ang pesto. Ma'am, baka gusto mo i-promote ang iyong pesto, Tina's Classic Pesto. Yan, sa mga gusto po ng ating pesto, pwede nyo po akong i-message through my Facebook page, CRP Hydroponics, or sa aking Facebook account, Cristina Ramirez Padua, para sa ating pesto. So, healthy po kasi po ang gamit natin ay extra virgin oil. Oh, healthy na. Healthy na. Fresh pa yung Yes, mga ma'am. leaves ng pestong ginagamit. Fresh na diba? fresh, galing po dito sa ating rooftop garden. Ano naman yung mga challenges na na-encounter mo? Siyempre, sa lahat naman ng ginagawa natin, wala namang madali, di Yes, ba? ma'am. So, ano yung mga challenges, tas paano mo naman siya nalalampasan? Number one challenges natin, kasi open po yung ating rooftop, wala tayong greenhouse. So kapag umulan, naulanan po yung ating tanim. So meron tayong ginagawang mga interventions. Tulad ng? Tulad ng, pag napupuno yung ating box, kapag 10 araw, ganyan, 1 week na umuulan, napupuno yung ating box, nadidulot yung ating solution, kailangan nating tanggalan, and then dadagdagan natin. Okay. And then pumipili tayo ng mga varieties ng mga leafy vegetables na very resilient sa init o kaya sa ulan, mabubuhay sila. So kaya po may yung mga tanim natin dito ay sanay sa init, sanay sa ulan. Lamig. And then seedlings pa lang, ma'am, mapapansin po ninyo doon sa other side, sinasanay na natin sila sa init ng araw. Kasi masyado pong mainit dito, lalo pag summertime, umaabot ng 43 degrees Celsius. Oo. So, buhay na buhay pa rin po yung ating mga tanim. Manually picking, manually checking lang po yung ating ginagawa. Hindi tayo nag-spray ng insecticide, pesticide sa ating mga tanim. So, yun po ang kagandahan pag sa hydroponics natin. So, ano po yung best advice na pwede nyo pong maibigay katulad ko at sa mga nanonood sa atin ngayon na gustong sumubok ng urban gardening? Yes, sa mga beginners pa lang sa urban gardening, wag po kayong panghihinaan ng loob, lalo na po yung first try nyo, namatay yung seedlings. Oo nga. Ganun po, yun ang unang nakakapagpahina ng loob ng mga gardeners. Try lang po ng try. And then, kapag nakapagpatubo na kayo, mag-experiment kayo ng iba. Parang exploration. Para hindi lang isang variety or dapat marami ka rin. Para pagka may nag-visit or marami kang pangangailangan sa pagluluto or whatever, meron kang readily available ng mga tanim. Oo nga, di ba? Sa mga gusto po na matuto, pwede niyong kontakin si Miss Christina. Ano ba yung iyong Facebook, IG, or Ayos, TikTok? ma'am. Follow nyo lang po sa Facebook, Cristina Ramirez Padua. So dahil po sa ating pagtatanim, na featured na rin po tayo sa iba't ibang mga platforms, media platforms, at nakaka-inspire na rin tayo ng iba't ibang mga kababaihan or individual, lalo na po yung mga may interest sa farming. Yes, oo. Dapat talaga kahit sino sa atin ngayon magka-interesado na sa farming kasi tayo din yung makikinabang, di ba mga Kapinoy? Salamat po sa lahat na naniniwala sa akin, sa trust natin, sa full support po ninyo sa pagtuturo natin sa hydroponics, sa mga invitations po ninyo as resource speaker. So, salamat po sa lahat ng patuloy na tiwala at makakaasa po kayo na itutuloy natin itong ating urban gardening para mas marami pa ang matutong magtanim. Salamat sa mister ko kasi full support siya kung bibili ako ng seeds. Ayan. At saka po, thank you sa ating Panginoon na binibigyan tayo lagi ng everyday strength natin dito sa garden natin at to inspire the others pa. At saka sa Nutri Hydro Plant Nutre, sa patuloy na tiwala. At si Nutri Hydro po pala, ma'am, hindi siya after sales lang. Suportado rin po niya yung mga seminars, yung mga trainings para mas maparami pa yung
matuto sa pagtatanim. So, siya yung partner mo Yes, sa ma'am. pag nagtitraining ka. Ayan. Yes, ma'am. So, salamat po sa Nutri Hydro Plant Nutrients kay Sir Christopher Tawason at saka si Ma'am Chari Tawason. Ako si Ana Galanga Cardona kasama si Engineer Cristina Ramirez Padua na nagsasabing Asenso ka Pinoy! Sa episode natin ngayon ay napatunayan natin na hindi hadlang ang limitadong espasyo at urban setting kung gugustuhin mong magtanim. Ano pang hinihintay ninyo Kapinoy? Simulan nyo na ang pagtatanim dahil ang mga bunga nito ay siya rin nating kakainin. Healthy na, safe pa. Ikaw ang kakain sa iyong itinanim. Thank you for always watching Asenso Ka Pinoy live stream tuwing Sabado sa ating YouTube channel. For future suggestions, you may comment down below. And please, don't forget to subscribe sa Asenso Ka Pinoy YouTube channel at mag-follow sa aming Facebook at TikTok accounts para updated kayo sa aming mga gimmicks kung saan ay may chance kayong makatanggap ng special gift mula sa Asenso Ka Pinoy. See you again next Saturday mga Kapinoy para sa mga makabuluhan at nakaka-inspire na mga Asenso Ka Pinoy stories. To God be the glory. Ako si Ana Galanga Cardona na nagsasabing Asenso Ka Pinoy. Attendance check muna tayo, mga Kapinoy. I-comment ang mga salitang hydroponics sa Facebook attendance post upang magkaroon ka ng chance maka-receive ng special gift mula sa Asenso Ka Pinoy. Mga Kapinoy, before we end our program, I'd like to invite all of you to please subscribe, like, follow, and share our Facebook page and our YouTube channel, Asenso Ka Pinoy. Naway naibigan niyo ang ating pagkatanghal sa araw na ito. At sana'y may napulot kayong aral na inyong magagamit tungo sa inyong pag-asenso. Walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Ka Pinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ito ang Asenso Ka Pinoy.